Magandang araw ulit sa inyo mga kamaster. Another video sharing ulit tayo ng ating kaalaman. Kung makikita nyo sa ating harapan ay rice cooker. Basic appliances sa ating mga bahay. So ito ay galing sa aming gwardiya. Ginagamit nila doon. Kasi minsan wala silang uwian. So dyan na sila nagsasaing. Ang sabing problema, hindi umiinit. Tapos nun, nawala na yung power. So bago tayo mag-umpisa, sabihin ko lang ulit, kung kayo ay may katanungan sa electrical o gustong malaman o may naguluhan kayo sa mga una kong video tutorial, i-comment nyo lang po yan sa baba para ating mabalikan. At yung mga hindi nyo alam sa electrical, anong malay natin, baka alam ko yan, ma-share ko sa inyo yung konting experience na meron ako. So hindi ko na ipapakita kung paano siya baklasin tong rice cooker na to, kasi basic lang naman yan basic lang naman baklasin to. So yung mga tornilyo nakalabas naman lahat, no? So pag natanggal mo na lahat ng tornilyo, so madali mo na mababaklas yung katawan niyan. Hindi naman siya ganun kahirap baklasin. So pare-pares lang naman lahat ng rice cooker. So ang brand nito ay Top Mama. So more than 3 years na tong ginagamit, ngayon lang nasira. Tingin ko naman okay na yon na serbisyo, no? Medyo mahaba-haba na rin yun. Yun ang sabi ng gwardiya namin, 3 years na daw to. So yan, ikakat ko muna tong video na to, babaklasin ko muna, tapos papakita ko sa inyo yung loob nyan, no? I-troubleshoot na rin natin. So cut muna natin to. So yun mga kamaster, mabalik tayo ulit sa ating video tutorial. Kasama ang balita, hindi ko na makipapakita kung paano ko siya ginawa, pero na-troubleshoot ko na po siya. Kasi biglang pumunta dito yung isang staff, office staff, siya po yung in charge sa company asset. Kasi itong rice cooker na to, kahit simpleng rice cooker lamang yan po ay tinuturing na company asset. Pag-aari pa rin siya ng kumpanya na pinahiram sa mga gwardiya para may magamit sila in case na mag straight duty sila, may mapagsasaingan sila. So yun, habang ginagawa ko siya, so nanonood siya sa akin, ini-interview niya ako kung ano ba yung mga possible na dahilan ba't nasisira yung rice cooker. So yun, at hindi ko nga mailabas yung aking cellphone para ma-videoan sana kung paano ko tin-troubleshoot, pero ipapaliwanag ko na lang kung paano ko siya tin-troubleshoot at paano ko siya pinalitan ng thermal fuse. So umpisa na tayo mga master. Bali kung makikita nyo, itong straight na to, kaya po straight yan kasi may fuse po yan sa loob. Ang fuse po nyan, kung nakakita na kayo ng glass fuse, hindi po ganun ang itsura nya. Ganito po ang itsura nyan. Yan, mukha siyang resistor na all white yung katawan. Ganito, halos kalit lang din. All white yan. Tapos may nakalagay na sa katawan niya na number. Kunyari 3A, 2A. Ang ibig sabihin nun ay ampere. Kung ilang ampere siya, yung max rating niya, no? So ganun po itsura ng thermal fuse. Kung bibili kayo sa mga electronic shop, ang presyo po ng isang thermal fuse ay nagkakahalaga ng 25 pesos yung 3 ampere at nasa 18 pesos naman yung 2 ampere. Pero depende pa rin yan sa mga electronic shop, no, kung magkano yung mga patong nila sa kanilang mga produkto. Pero ganun lang din, halos hindi yan lalagpas ng 50 pesos. So ito 25 pesos. Ito po ay 3 ampere. So napalitan ko na siya ng fuse. Syempre na masabi ko lang din sa inyo, no, hindi ako masyadong bihasa sa rice cooker, pero dahil siya ay may heater, sinusuplayan ng kuryente, tayo electrician, so kahit hindi tayo masyadong familiar sa rice cooker, so na-troubleshoot natin siya, nagawa natin siya kasi nga yun nga, very common naman sa atin yung heater. Basta lahat na may appliances na may heater at kasi basic, hindi naman sa basic, baga very common na yan na tina-troubleshoot ko dito sa mga machine sa company. So yun yung kagandahan ng ikaw ay electrician, nakakaintindi ka sa electrical. So yung mga gentong basic na appliances na to-troubleshoot mo kahit hindi ka pamilyar dun sa appliances na yon. So matuloy tayo sa ating tutorial. Bali nga, pinalitan ko to ng fuse.
no, na 3 ampere. So, pagbuklat ko pa lang siya sa kanya, tinester ko kagad. Tinester ko kagad yung kanyang continuity. So, ganun lagi pag magka-troubleshoot kayo. Lagi kayo mag-uumpisa sa power supply. Lagi nyo uunahin ng power supply. Dito kayo magsisimula magtunton palayo hanggang sa makapasok na kayo sa loob ng system ng wiring. So, yun nga, na unang banat pa lang ng ating tester, nakita kagad natin yung fuse ay walang continuity. Paano ba kumuha ng continuity para doon sa mga baguhan na electrician na nag-aaral pa lamang? So, kung kayo may tester, yung tester nyo, yung selector switch, itatapat nyo sa sign na ganyan. Lahat naman ng tester ay may sign na ganyan. Yung ganyan parang wifi. Yan. Itatapat nyo lang po yan dyan. Tapos, pag natapat nyo na dyan, yung dalawang test probe, itong pula at itim na wire na nakakabit sa tester. So, dulo-dulo lang ang pag-testing. So, hintayin nyo lang magkaroon ng beep sound yun. Ibig sabihin, buo yung linya. Walang putol na wire. So, buong-buo na po yung ating tester. So, gumagana na siya. Tester. Fuse. Gumagana na siya. So, yan po ang ating thermal fuse. Ang trabaho po niyan, once na nag-overcurrent ang system, wiring system, puputulin niya kagad para ma-prevent yung future damage na mas malala. Pagkasira ng heater o ng ano pa man, no? Yun, safety ano na rin siya device, no? Para sa mga gumagamit if ever na magkaroon ng problema. So, sabi ng staff ko kanina, interview niya ako, ano ba yung mga possible na sanhi, ba't pumuputok yung fuse? Yun nga, sabi ko, overcurrent. So, para mapatunayan sa kanya yon at makita ko na rin kung ano yung pinagmulan ng overcurrent. So, binulat-lat ko yung buong tawag dito, rice cooker. So, pag-check ko ng kanyang mga wirings, okay naman. Yung yun nga lang, pagpukulat ko dito, so meron tayong bisitang hindi inaasahan. At tingin ko siya na yung salarin. Kasi yung pulang yan, yung wire na yan, na dito ay diretso po yan sa thermal fuse. So, tingin ko siya yung naging sanhi. At ipapakita ko sa inyo. So, ayan, butiki. So, nandito siya sa loob. Nakuryente yan. Sigurado naman nakuryente yan sa itsura niyan, no? So, obvious naman na siya yung sanhi. Bakit nagkaroon ng overcurrent? So, masabi ko na rin sa inyo, kung makakita kayo ng gantong insulation, parang tela, hindi siya goma, no? Para siyang tela. Ang tawag po dyan ay mica. Mica insulation tube. So, ginagamit po yan sa mga gantong uri ng appliances, sa mga machine na may heater. So, yan po ay very common. Hindi po goma ang ginagamit. Kasi ang goma, nalulutos yun, naluluto. So, kaya ang ginagamit nila ay mica. Mica po ang tawag dito, mica insulation tube. So, yun. So, sa thermal fuse, tapos na tayo. So, ipapaliwanag ko lahat sa inyo yung parts. Kasi lahat naman ng parts dito sa rice cooker, familiar naman ako kahit hindi ko masyado to, pero very common naman yung mga devices na nasa loob. So, ito, kung makakita kayo nito sa loob, yan, tawag po dyan ay thermal switch. Thermal switch po yan. Bali yan po ay naka-sub dito. So, ang trabaho niya naman ay sensing. Baga, sinesense niya yung temperature. Meron siyang temperature settings. For example, up to 250 degrees Celsius lamang siya. So, kapag si rice cooker ay umabot na sa 250 degrees Celsius, so, ang gagawin niya naman ay ikakat nyo yung supply. Automatic siya magkakat ng supply. So, testerin natin siya, no? So, yan. Pag malamig siya, naka-normally close yan. May contact yan. Ibig sabihin, buo yung linya. No? Buo. Doon sa mga nahihirapan sa mga aking terminology, pwede kayo mag-research sa Google. Tulad nito, continuity. Kung ano ba ibig sabihin ng continuity. So, yun. Nahihirapan din kasi magpaliwanag sa mga talagang nag-umpisa pa lang. Pero sa mga electrician na, so, gets naman na nila yan. Yung mga terminology na tulad yan. So, yun. Ayaw pumasok. Basta yan po ay itong sa terminal.
normally close po yan. Dito, normally close po yan. Dapat pag malamig to, normally close yan. Mag-o-open lamang yan. Pag tinawag nating open, ibig sabihin naputol yung connection. Pag naputol yung connection nito, mapuputol lamang yung connection kapag na-sense niya na yung kanyang maximum temperature. Pag umabot na ng 250 degrees Celsius, so automatic po, yan po ay mag-open na. Pero may tolerance po yan, no? Pwedeng positive, negative din. Example nun ay, kunyari, 250 degrees Celsius na. So, iinit pa rin tong system, pero hanggang 60 na lamang. So, yun yung pinakatigil niya talaga na temperature. So, bababa yun. So, pag nag-negative 10 naman siya, for example, 250 to, nag-negative, naging 239, 238. So, magpo-close ulit to, automatic. Babalik yung contact nito at magkakaroon ulit ng supply yung system. So, yun po yung trabaho niya, sensing, no? Siya po yung nagse-sense. Siya yung nagko-control ng temperature sa system. So, ito naman ang ating heater. So, ito po ang heater. So, paano ko ba papaliwanagin mo yung heater? Umiinit lang naman yan eh. So, yun nga, kailangan kontrolin yung init niya kasi kapag hindi na control yung init niya, yung pag-init niya, sisirain niya mismo yung sarili niya. So, pinoprotektahan din nito yung heater, no? Kasi kung walang dire-diretso init to nito, pwedeng umabot to ng up to 400 degrees Celsius hanggat kung kaya niya, hanggat hindi siya natutunaw, no? So, yun, sisirain niya yung sarili niya. Ito yung heater, no? Tapos ito naman, yan, nakita nyo gumagana ito pinipindot ko, yan po ang pinaka-switch. So, tingnan nyo yan sa loob. Walang ilaw eh. Ilawan natin. So, yun. Ayan yung contact point niyan. Ayan. So, yun. Pag ganyan, nakikita nyo kulay itim na yung contact point niya sa loob. Ayan, kulay itim na. Nililiha lang yan. No? Nililinis yan para yung flow ng kuryente ay maganda. So, yan lang naman yan eh. So, nagka-pressure dito, nagkaroon ng density dun sa lagayan, magko-contact yon. So, yun. Gagana na yung heating. No? So, yun lang naman yung parts na rice cooker. So, sana yung sa paliwanag ko ay naintindihan nyo. So, yun nga, ulitin ko, hindi naman tayo bihasa talaga sa rice cooker. Kaya nga hindi ko maipaliwanag to sa inyo itong spring. So, pero based naman sa nakita ko, parang naglalak lang to eh. Yan, tutulak ko yan. Yun Tapos, tsaka mo pipindutin to. So, naglalak. So, ang nakikita kong dyan, explanation. Ito, own explanation ko lang to. No, sarili ko lang, hindi ko alam kung tama ba yun o ano. Pero, based lang sa nakikita ko, kaya siya lumulubog. Kasi, di ba, pag bagong saing, may tubig. So, mas mabigat pag may tubig. So, habang naluluto siya, gumagaan yung kanin. So, kaya yun, nag-automatic off siya dito. Kaya siya umaangat ulit. Kasi, di ba, naka-steady yan. Pag in-steady mong ganyan yan. Pag naka-steady yun. So, naglalak siya. Kasi nga, mabigat yung kaldero, may tubig na may bigas. So, habang naluluto yung gumagaan. So, yun ang nakikita kong explanation doon. Pero, mag-search din kayo. Hindi ko alam kung paano ba yung Ang kaya ko lang ipaliwanag yung electrical side. Pagdating sa mechanical, so, hindi ko alam. Ito po yung mechanical. Mechanical niya na po yan. Itong may spring na to. Yan, mechanical po yan. Ito naman yung part ng electrical. Lahat ng may dinaanan ng wirings ng kuryente. So, yun lang yung kaya ko ipaliwanag. So, yun, sana may natutunan kayo sa aking explanation sa rice cooker. At maraming salamat po ulit sa pakikinig sa ating tutorial. At pa-subscribe naman po sa ating YouTube. So, yun, hanggang dito na lamang po. Putulin ko na yung video. Thank you.